Nakikita dito sa likod ko ngayon, nagsimula na magmarcha yung ilang mga grupo papunta dito sa Luneta Park. Dito kami ngayon sa harapan ng University of the Philippines. As you can see nga, papunta na po ito doon sa Luneta. Ito yung Luneta, yung isa doon sa dalawang main. Doon gagalapin yung dalawang main protests ngayong araw. Kanina, binabasa natin yung mga placards na dala nila. Nakikita natin na ang call nila ay of course condemning yung sinasabing korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa, in line na rin doon sa mga iniimbestigahan right now na anomalous na flood control projects. Pero bukod pa doon, may mga nakita tayo mga tawag nila about kung saan dapat ilagay yung budget ng ating gobyerno. Some of the calls are saying na dapat sa edukasyon ilagay yung ating budget instead na sa bulsa ng ating mga taong gobyerno, which is not surprising. Given na isa sa mga grupo dito na aktibo, na kasama dito sa protesta, ay mula dito sa education sector. So, ngayon, ito, tuloy-tuloy ulit yung paglalakad natin. You can see here, sa ating likod, so far, smooth naman itong ating protesta so far, but we are advising yung ating mga kababayan na if you don't want, siguro na gusto na mas smooth yung inyong pagbiyahe ngayong araw, siguro iwasan muna natin itong Taft Avenue, no? Because right now, makikita natin dito, parang kalahati, nung kalsada yung occupied ng mga protesta. So hindi naman sinara itong Taft Avenue, but we can see na kalahati doon sa kalsada here, dito sa may Taft Avenue ay occupied ng ating mga nagtitilo sa protesta. Again, the call right now is to condemn yung sinasabing korupsyon na nangyayari dito sa ating gobyerno, kaugnay na rin nitong mga anomalous na flood control projects natin. Again, to give you a picture, papunta po tayo ngayon, nagmamarcha tayo ngayon, papunta dito sa Luneta, dito sa Maynila. Hindi lamang ito, just clarify, hindi lamang ito yung mga grupo na nagmamarcha papunta doon ngayon. As early as 6 AM kanina, mayroon na mga gathering dito sa may Baclaran Church sa Paranaque, sa may Mall of Asia, dito sa Maynila. And meron na mga nakaabang ngayon doon sa Luneta. So, the expectation right now is this might be the largest demonstration of people since the People Power Revolution, which is quite ironic because we also we're also remembering the 53rd anniversary of the declaration of martial law here in the country. So let's give you a quick picture kung ano yung mangyayari ngayong araw. No? As I mentioned earlier, magkakaroon tayo ng dalawang main na protesta ngayong araw. Isa yung dito sa Luneta, yung tinatawag na baha. Sa Luneta, magkakaroon ng programa at around 9 AM doon magsisimula yung main program. At pagkatapos, matapos yung programa around 12:30, mula doon, yung iba sa mga sumama dito sa rally sa may Luneta, maglalakad yan papunta doon sa EDSA People Power Revolution. And doon naman, magkakaroon ng another program at around 2 AM. Inaasahan na at least 30,000 Filipinos will be joining itong protesta natin na ngayong araw. Again, this is said to be the largest demonstration ng mga tao, largest protesta ng mga tao since the People Power Revolution. Okay? So, when it comes to security, so far dito sa area na ito, wala naman tayo nakikita pang mga kapulisan. Although the Philippine National Police has said na they will be deploying around 50,000 personnel ngayong araw. Doon sa Menjola, may mga nakikita na tayo kanina doon, ng mga nakapwesto na ating miyembro ng kapulisan. Now, you might be asking, nasaan ngayon si President Marcos and si Vice President Sara Duterte? So, President Bongbong Marcos, he has said in the past that he will be supporting itong mga protesta na ito. Na kung sabi pa nga niya, kung hindi siya yung presidente ng ating bansa, he would be present dito sa mismong mga rally ngayong araw. And then Vice President Sara Duterte will be attending another protest dito naman sa Japan, initially organized to call for the release of her father, President Rodrigo Duterte, who we know is currently detained at the International
International Criminal Court dito sa may Dahig, Netherlands. Again, papunta po ito doon sa may Luneta. Medyo mahaba itong demonstration, no? Some of the people here galing dito sa mga students natin from our educational institutions. Some of them are galing dito sa may Southern Luzon, as far as Southern Luzon region. They all went here, all the way here sa Manila para makasama dito sa protesta ngayong araw. We'll be giving you more updates later on as we move forward dito sa ating protesta. This is Gil Mercado for Inquiry. 9:02 na ng umaga, maganda ang panahon. Sobrang init ng panahon dito ngayon. Unti-unti nang nagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo ng rallyista na sasama sa pangmalawakang kilos protesta ngayong araw. Kaninang madaling araw, bandang 2 a.m., higit 100 kapulisan ang nakabantay at naka-on standby sa mga itinayong tents sa People Power Monument. Ilang pulis ang ating nakausap na nagpaalala sa publiko na sasama sa rally na kung maaari, iwan na lang ang mga mamahaling gamit at dalhin lamang ang mga essentials dahil baka umano mawala pa o makaligtaan sa haba ng magiging lakaran ngayong araw. Nabanggit rin ng mga otoridad na huwag magdala ng kahit na anong klaseng patalim. Karen, Alvin, ang higit 100 pulis na nakadeploy sa People Power Monument ay paniguradong madadagdagan pa ngayong araw sa inaasahang pagdami ng mga tao. Sa Camp Aguinaldo Gate 4, bandang alas 3:30 ng madaling araw ay naabutan namin na nakalatag ng kanilang ginawang pansamantalang higaan ang mga miyembro ng United People's Initiative. Ayon sa kanilang leader na aming nakausap, mag-iisang linggo na sila sa lansangan bilang ito ang kanilang paraan para maipaabot sa gobyerno ang kanilang sentimiento na hanggat umano ay walang solusyon, walang nananagot na kurakot, hindi sila aalis sa kanilang pinupwestuhan sa lansangan. Bukod sa mga grupo na magdamagan ng nag-antay para sa rally ngayong araw, nakilala din namin ang isang 72 anyos na dating konduktor. Lumuwas pa galing Calamba, Laguna. Kwento niya, ni hindi siya nakapagpaalam sa kanyang pamilya, naluluwas siya. Basta sinakay na lang niya ang kanyang bisikleta sa bus galing Laguna, bumaba ng Buendia at nagbisikleta tungong Luneta. Ayon sa kanya, sa edad niyang to, 72 years old, kahit first time, kahit medyo nakakapagod, hindi na daw niya makayanan na magkibit-balikat sa nangyaring katiwalian sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya siya ay lalahok sa malawakang pagkilos. Sa dami ng mga pupuntang mga tao, oportunidad naman ito para sa mag-asawang magtataho na aming nakausap kaninang bandang alas 5 ng madaling araw. Tutungo na umano sila sa Luneta para maglako ng taho. Sabi nila, malaking bagay na maraming tao. Ibig sabihin, malaking posibilidad na maagang maubos ang kanilang binibentang taho. Ang ilang mga estudyante naman ang nakilahok din sa kilos protesta. Ang kanilang ipinaglalaban, imbes sa kurakot na pupunta ang pondo ng bayan, ay dapat itong mailaan sa sektor ng edukasyon. Nag-rebuild. Karen, Alvin, alam nyo, samot-saring edad ang nandito ngayon sa Luneta. Ang iba nakasuot ng puti, ang iba naman ay kulay itim ang suot. Kanya-kanyang bitbit ng placards, mga panawagan na itigil na ang korupsyon. Malayo-layo pa ang program proper, pero ngayon pa lang ay ramdam na ang excitement, lalo na sa mga first-timers na lalahok sa rally. Sa paligid, may mga pulis na nakabantay at ayon nga kanina kay Mayor Isko Moreno, may mga medic naman na naka-on standby sa strategic areas na maaaring rumisponde sakaling kailanganin. Balik sa inyo, Karen, Alvin. Carol, can you hear me? Naririnig mo ba ako loud and clear? Hanggang sa magtitipon pa sila ng iba nilang mga miyembro sa may bahagi ng Maria Rosa bago nga sila tumuloy doon sa Luneta. Ang sabi sa atin ng convener ng grupo na si Jasper Abunyawan ay posibleng umabot ng hanggang 300 na mga biker yung kasapi sa kanilang pagpadyak laban sa korupsyon. Yung panawagan ng grupo, Christian at Victoria, ay kasali pa rin doon sa kanilang sinasabi na dapat ay hindi binubulsa nga yung budget para sa flood control project dahil nga dun sa mga nabanggit na anomalya o nabunyag na anomalya sa flood control project nga ng DPWH. Pero bukod dyan, Christian at Victoria, panawagan din nila, wag sanang kurakutin yung budget para sa bike lane na nila magsisilbing mas
ligtas na paraan para sila nga ay makapag-bisikleta sa mga kalsada sa Metro Manila. Ngayon, Christian at Victoria, ang nakikita naman natin na nagtitipon dito sa harap ng Quezon City Hall ay mga rider, mga motorsiklo na ito. Yung bilang nila sa mga pagkakataong ito ay medyo manipis pa, pero inaasahan natin na dadami sila mamaya. Pagdating naman sa seguridad dito sa area, Christian at Victoria, hindi natin nakikita yung dami ng mga police dahil sa ngayon nakita natin may mga 7 hanggang 8 na mga miyembro ng PNP dito na tinitingnan lamang naman yung sitwasyon at hindi naman kasi magulo pa sa pagkakataong ito. Pagdating naman doon sa trapiko sa tapat niya ng Quezon City Hall dito sa may Elliptical Road, papuntang Quezon Avenue, Maginhawa Avenue, Kalayaan Avenue, lahat actually nung papasukan dito ng mga motorista natin ay maluwag pa sa mga oras nga ito.